Hello guys! Kumusta kayong lahat? Nandito na ako ngayon sa Saudi Arabia, sa Al-Khobar. Nag-apply ako ulit dito bilang DH. At ayan, gusto ko lang na i-post itong video na to dahil dun sa agent namin na sobrang manloloko siya. Kasi guys, bago ako nag-apply, so naghanap ako ng agency or mga agent na nagpapaalis nga papunta dito sa Saudi Arabia. Pinili ko dito kasi nga walang masyadong gastos. So, dito ako nagpunta. So, yun, nakita ko yung isang page na sa Doha, Energy International. So, doon may nakita ako doon na nagpapaalis sila. Tapos, may cash assistance sila kasi that time na nag-apply ako ay wala akong pera, so naghanap talaga ako ng agency na merong cash assistance. So nakita ko nga yun na may post doon, sabi daw na kapag nag-report ka ay merong kang matatanggap na 5K, tapos pag nag-sign contract ka meron ka na naman 5K, at 2 days before flight meron kang matatanggap ulit na 5K. So yun yung sabi ko maganda, at meron akong pagagamit sa pag-apply ko, pangkuha ng requirements at pamasahe, pangkain. So yun na nga, nag-apply na ako. Tapos nung mag-report ako, siyempre inaasahan ko nga na mayroong 5K kasi ngayon nakalagay doon sa post nila. May mga ako doon, may screenshot ako doon sa yung agent na si Christopher D. Filipe ay nag-message sa akin yung nag-comment ako dun sa page na yon. Tapos sabi niya, i-add ko siya sa personal account niya. So, in-add ko na siya. So, yun nga yung sinasabi niya na meron silang cash assistant. So, yun, mayroon ako mga screenshot doon. Ilalagay ko po dyan sa kasama nitong video na to. Tapos, yun nga, nag-report ako at inaasahan ko nga na meron silang ibibigay sa akin na 5K. So yun, nung mag-report ako, nagpa-sign sila doon sa loob ng agency. Tapos hapon na, kasi ang tagal-tagal niyang dumating. Inaasahan ko na kasi kinuha na nila yung passport ko, may iwan na doon sa agency. So sabi ko, kukunin ko yung 5K na pinangako mo. Tapos sabi niya, kailangan daw ay fit to work muna ako sa medical. So, wala naman yun doon sa usapan namin. So, inano ko na lang na, okay, sabi ko, sige, kailangan mag-medical, mag-medical muna. Okay, nagpa-medical ako, nag-fit to work naman ako. So, yun, nabot ako ng 8:00 ng gabi. Dahil ang tagal ng medical, ang daming proseso. So, yun, okay lang, at nag-fit to work naman ako. So, binigay sa akin yung 5K. Umuwi na ako nun sa amin, tapos, nung nag-sign contract na naman ako, ito na naman yung problema ko. Kasi sabi ko, yung usapan natin na 5K again, kasi mag-sign contract na ako, kailangan ibigay mo muna sa akin yun, sabi ko sa kanya. Tapos, ang sabi nung asawa ni Christopher D. Filipe na si Nicole de Guzman, sabi niya ay ipaprocess pa raw yung 5K ng agency, kaya hindi pa niya maibibigay. So, sabi ko, antayin ko na lang muna yung pagpaprocess, saka ako magsasign contract. Kasi hindi sila umalis ako dun sa loob ng agency. Tapos tumawag sa akin, sabi nilang ganun, sorry ma'am, mali daw yung nila, kailang bumalik na daw ako at mag-sign contract na ako dahil nandun na raw yung 5K. So sabi ko, kinaumagahan na lang ako magsasign contract kasi papauwi na ako, malapit na ako sa amin. So malayo kasi yun sa amin. So yun, pag bumalik ako ng kinamagahan, sabi ko, sinore ko pa. Hindi ako magpipirma ng kontrata kung hindi magbibigay yung 5K. Sabi niya, bibigay daw niya after ko magpirma. So, okay, nagpirma ako. Binigay niya na. So, ang inaasahan ko ulit ay nung magpa-flight na ako, kasi syempre, yung mga binigay niya, ay pinamasahe ko lang din yun. Tapos, pinangkuha ko ng requirements ko kasi kailangan ng NBI, ng yung PSA, kasi wala pa akong ganun.
Kasi yung mga nakaraan kong requirements sa dahil abroad naman ako ay hindi ko na alam kung saan ko nilagay. So, yun yung ginamit ko na mga binigay nila. Ito na, sinabi nila na flight ko na daw September 17. So, inasahan ko na ibibigay sa akin nung 2 araw na bago ako mag-flight. Minessage ko na ng message to si Christopher De Filippi na kukunin ko na yung 5K na promise niya. 2 days before flight, ibibigay niya. Nandoon naman yun sa chat niya. So, yun. Hindi niya na ako nire-replyan. Wala na siya. Sinisin niya na lang. Ganon. Tapos sabi ko, kailangan ko yun kasi wala akong pamasahe papuntang airport. Kung kahit na 1,000 lang, padalan mo ko. Sabi kong ganon. Tapos ayun, hindi na talaga siya nagbigay sa amin. Ang dami niyang taong ginano na yung 2 days before flight na hindi niya na binigyan na nandito na sa Saudi. Ngayon, nagkakaisa kami ng mga grupo ng mga aplikante niya na kung ano dapat namin gawin sa agent na yan. Kung ano bang dapat namin gawin sa kanya, kung saan ba kami pwede magreklamo online. Kasi yung iba, hindi sila talaga totally nakakuha ng cash assistant. So hanggang nandito na sila, nakaalis na, wala talaga silang nakuha. Ako, inamin ko naman na may nabigay talaga sila sa akin kasi pinipilit ko talaga na makuha ko yun. So yun, parang yung mga ibang kasama ko na gusto nila ay i-post ko itong pinost ko na siya sa Facebook. Nagsabi na ako sa agency, sa Duha. Wala rin silang action. So, gusto ko i-post ito dito sa aking YouTube channel. At pinost ko na rin siya dyan sa Facebook account ko. Kasi gusto ko yung ibang OFW na mag-a-apply saan abroad man. Kasi ang hawak nila is Qatar, Dubai. Kung itong tao na to ay mag-aalok sa'yo ng ganito, ng cash assistant, wag na lang dyan, wag na yung agent na yan. Dahil magaling lang yan magsalita sa una. Pag nahawakan na nila yung passport mo, wala na lahat yung mga pangako na niyan. Kasi ang nila kapag nandoon na yung passport mo sa kanila, halimbawa na medical ka na, papatubos na nila sa yan. So, ikaw na aplikante na wala ka naman pera, ayaw mo na ng maraming proseso, itutuloy mo na lang yung apply mo. O kaya, yan yung mga bago pa lang na aplikante na papunta rito sa Saudi. Ilalagay ko dyan yung mukha ni Christopher De Filippi at yung logo ng agency namin. So, yun lang po. Thank you for watching. At pakishare and like na rin po ng aking post na ito. Thank you. God bless you all. Ito po yung mga usapan namin sa chat ni Sir Christopher De Filippi. Ayan po, tsaka yung asawa niya. Nandiyan lahat yung kung paano kami nag-usap bago ako nag-apply. Ayan yung mga chat nila nung kinukuha ko yung pera.